Hello everyone, blessed Sunday sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Maayos ba nating nai-spend ang Sunday natin ngayon? I hope mapayapa at nakakapagpahinga tayo ng maayos habang pinapalipas natin ang Sunday. Anyway, may bagong parangal na naman na natanggap si Diwata. Kung maalala natin, kakatanggap niya lang ng award as Social Media Influencer of the Year na galing sa Asia's Golden Icon Awards na kung saan nakasabayan niya rin doon si Aramina. At eto na naman yung pangalawang award na iginawad kay Diwata ng World Class Excellence Awards Japan. Maaaring isipin natin na never heard or hindi natin kilala itong award-giving body na ito. Siguro yung iba iisipin na parang pang-barangay lang ito na award. Para sa akin, whether kilala man ito or hindi siya gaanong kilala or maliit lang ito na award-giving body, an award is still an award. Ang mabigyan ng parangal ay hindi basta-basta. Kumbaga lalong-lalo na sa larangan na kung saan binigyan nila si Diwata ng parangal bilang Social Media Phenomenon of the Year. Alam natin sa panahon ngayon, napakaraming social media influencers. At ang mapili ka bilang awardee ay isang napakalaking honor na. Kaya para sa akin, wala ito. Kung sikat man or hindi, yung magbibigay ng award. As long as it was given to you at naniniwala sila sa kakayahan mo, that's more than enough. At hindi rin natin masasabing basta-basta itong award-giving body na ito dahil ang kasabayan dito ni Diwata ay si Aramina uli. Isa rin sa mga awardees, si Nora Honor bilang People's National Artist. At nabigyan din ng award si Imelda Papin. Patungkol naman ito sa mga charities na isinasagawa ni Imelda Papin. Ganon din yung batikang direktor na si Ricky Lee. Kasama rin nabigyan ng award bilang Public Defender of the Year si Attorney Percy Da Acosta. At nabigyan din ng award dito si Senator Raffy Tulfo bilang bayani ng mga OFWs. So kung titingnan natin yung mga line-up ng mga awardees, hindi rin mga basta-bastang personalities. At mapabilang dito si Diwata bilang Social Media Phenomenon of the Year ay isang napakalaking karangalan na. At naging bahagi po ako ngayong gabi sa aking programa, isang malaking karangalan to para sa akin. Kaya maraming salamat po. Sabi nila, tanungin ko raw si Diwata, anong gusto niya? Love or money? Money. Siguro money, kasi feeling ko pag marami kang money, maraming pamahal sa iyo. So matuwa na lang tayo instead na mainis tayo. Dahil alam naman natin na itong mga awards na natanggap ni Diwata ay hindi naman niya ipinagsiksikan yung sarili niya. Dahil binubuo ngayon, dinudumog. Hindi naman niya binili itong mga awards na ito. Anong masasabi mo sa Panginoon sa blessings na binigay sa iyo ngayon? Siyempre, gusto ko lang pasalamat sa Diyos dahil sa mga blessings na binibigay niya sa akin. Kaya maraming salamat, Lord, dahil hindi po ako pinapabayaan. At siyempre, ako at pamilya ko at mga kaibigan ko at nakatulong din po talaga ako ngayon sa kanila. Maraming salamat, Lord, dahil ang lahat ng yan ay bigay mo sa akin. Kusa siyang pinili nitong mga award-giving bodies. Dahil kung titingnan nga naman natin, phenomenon nga naman yung nangyari sa kanya. At nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Once again, congratulations ulit Diwata at sa iba pang mga awardees na sana ipagpatuloy ninyo yung mga magagandang gawain ninyo. Ang isang award ay isang recognition o yung sinasabing pagkilala sa mabuting ginawa ng isang tao. Mapanegosyo man ito, mapamedia man ito, show business man ito o mapakawang gawa man ito, as long as tungkol sa kabutihan ang ginagawa ng isang tao at ang pinapakalat nito, nabibigyan sila ng parangal. Pero siyempre, katulad nga sa ibang kompetisyon, iisa lang ang magkakamit ng award. Kaya kung ikaw yung napili na gagawaran ng award, talagang magiging proud ka. Patunay ito na sa dinami-dami ng pwedeng mabigyan ng award, ikaw yung namukod-tangi. At sana pangalagaan ng mga awardees, lalong-lalo na yung pangalan nila. Dahil kalakip ng award nila ay yung mabuting reputasyon ng pagkatao nila. Once again, enjoy your Sunday everyone. Ingat po kayo lagi. Daghang salamat sa inyong padayon na suporta sa Akua. Amping mo kanunay and God bless.